Madaling sabi, mga kababayan, sa description ng ating Pangulo, nautusan lang na bumili ng suka, naging kandidato na para senador. Ibig sabihin, wala mang karanasan sa serbisyo publiko. Wala na kasing makita. Walang gustong sumama na matitino na kandidato. Ang kampo ni Digong. Kaya ang kinuha po, kung sino-sino na lang, pinulot sa kung saan-saan na basurahan. Mga patapon. Ang kandidato, mga kababayan, sa pagkasenador, pati siguro sa mga local positions, yung mga patapon, birds of the same feather po. Yun ang ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung sino-sino na lang niya pinatakbo, wala na kasing gustong sumama. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Dinurog mga kababayan ang pinong-pino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Digong, at yung mga kandidato ng PDP Laban. Pinulbos po ng pinong-pino sa kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ginawa doon sa Lawag City, sa province siyempre nila, mga kababayan sa Camarines Norte. At si Amy Marcos, wala sang choice, kundi magbalik loob. Nagising na siguro mga kababayan si Amy Marcos, na talagang ijajang siya ng mga Marcos supporters, ng mga Marcos loyalists, pag hindi siya nagbalik loob sa kanyang ading na si Presidente Bongbong Marcos. Kaya nandun si Amy, tinaas ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang kamay. Kasi una nang sinabi po ni Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, na isasama pa rin nila sa slate, senatorial slate ng bagong alyansa ng Bagong Pilipinas si Amy Marcos. Kahit nung una, hindi po sumama si Amy. Sabi ni Amy Marcos, mag-i-independent na muna siya. Ituloy-tuloy po yung pagbulosok ng kanyang ratings. Hindi na po mapasok sa Magic 12. Although sa latest po, number 7 yata siya. Peligroso kasi po talaga ang mamangka sa dalawang ilog. Kahit deny mga kababayan si Amy Marcos na hindi man daw siya na mamangka sa dalawang ilog. Pero iwan ko mga kababayan kung mapapatawad pa si Amy Marcos ng mga Marcos supporters. Pero pag na-realize na ni Amy na ang kanyang kaibigan mga kababayan na sinasabi, si Sara Duterte at ang dating Pangulong Digong ay sinusuka na siya. As evident mga kababayan doon sa latest press con ni Sara Duterte, tinanong ng media, ano niya ang masasabi po ninyo? Tanong kay Sara, doon sa naging pahayag ni Amy Marcos, na isosupport kanya hanggang sa dulo. Sabi ni Sara Duterte, bakit? Ibig sabihin, duda siya. Sabi ko sa inyo, tingin ngayon ng mga Duterte, pati ni Sara, kay Amy Marcos, mangga. And Trojan horse, mga kababayan. Kaya no choice si Amy Marcos magbalik loob sa kanyang kapatid. Kasi naman po, sa totoo lang, blood is thicker than water. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang magkakapatid, magkakadugo, kahit minsan may mga hindi pagkakaintindihan, pati sa politika, magkakadugo pa rin. Darating ang panahon na yung mga hindi pagkakaintindihan ay isasantabi po, lalo kung under siege na po ng kalaban. So we have to draw the line now. Drawing the line, whether you are with us or against us. Ganun lang po yun mga kababayan. Parang yung war on terror ng Amerika. O diba? O ngayon, balikan natin yung sinabi natin kanina na dinurog ng todo ng ating pinulbos na po si Digong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang pinakita na ng kanyang pangil bilang tigre ng norte.
Sabi nga dito sa amin, nangisog na. Tumapang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi niyan sa balita ng ABS-CBN, Marcos Jr. takes jabs at Duterte and pitch for admin senatorial bets. Sabi ng ating Pangulo, do we pine anya for a leadership who wants Philippines to be Chinese province? Matatalim po yung mga pananalita sa speech ng ating Pangulo sa kick-off rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sabi ng ating Pangulo, babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba nating bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang magnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klasing pagpapatakbo. Matapang na banat ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech sa kick-off rally ng kanyang mga kandidato sa pagkasenador. Sabi pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na klaradong patama sa mga kandidato ni Digong. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, inabigyan na ng Certificate of Candidacy dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iambing natin sa mga napulot nila ang ticket natin mula sa Senado hanggang sa Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo, magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Madaling sabi, mga kababayan, sa description ng ating Pangulo, na utusan lang na bumili ng suka, naging kandidato na para senador. Ibig sabihin, wala mang karanasan sa serbisyo publiko. Wala na kasing makita. Walang gustong sumama na matitino na kandidato. Ang kampo ni Digong. Kaya ang kinuha po, kung sino-sino na lang, pinulot sa kung saan-saan na basurahan. Mga patapon. Ang kandidato, mga kababayan, sa pagkasenador, pati siguro sa mga local positions, yung mga patapon, birds of the same feather po. Yun ang ibig sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung sino-sino na lang niya pinatakbo, wala na kasing gustong sumama. Sino ba naman ang gustong sumama sa kampo ng mga Duterte na sirang-sira na po? Kaya nga po pabulosok yung trust ratings ni Sara Duterte. Galing sa 90, naging 49 na lang. Nilampasan na po ni Martin Romualdez, 58 na si Martin. Matindi po yung description ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga kandidato ng PDP laban. Sabi pa ng ating Pangulo, wala sa kanila, referring to bagong alyansa ng Bagong Pilipinas candidates, wala niya sa kanila ang pumapalakpak sa China at natutuwa. Natutuwa pa kapag tayo ay binubomba ng tubig, tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang mga huli at bukod pa roon ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Ganon kabigat, mga kababayan, ang mga binitawang pananalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kick-off rally. Kasi ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 12-0 po. So kahit na po, yung kanyang ate, si Amy Marcos, dikit ng dikit sa mga Duterte, kay Sara Duterte. Bilang kapatid, ito magandang ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sabi nga dito sa amin, kinawikaw pa rin. Pinabalik loob, mga kababayan, siguro kinausap ng ating Pangulo, o Ate Anya, anong gusto mo? Kita mo yung ratings mo ngayon? Nasa number 14 ka na? Pag hindi ka niya bumalik at sumama sa kampanya ng administration slate, malamang sa malamang, tamaan yan sinasabi ng mga vloggers natin, lalo na si Mr. Maravillas.
Makikita niyo, Mr. Maravillas, nanonood sa iyo yung ating Pangulo. Kaya nga pa ako in-invite, mga kababayan, noong kumandidato ang ating Pangulo sa pagka-presidente. In-invite ako po. Nagpa-invite sa akin si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Inutusan hindi pa siya Assistant Secretary ng DILG, si Madam Beth De Leon, Lopez De Leon. In-invite kami ni Mrs. sa Manila. Kasi napanood ni BBM yung ating programa, yung ating mga videos, pati ni Mrs. Marcos, Imelda Marcos. So, I assume, baga napanood yung mga commentaries natin, analysis, tamaan niya yung sinasabi, pag hindi talagang matatalo. Hindi magbalik loob. Pero tingnan natin, mga kababayan, kasi sabi nga, walang choice naman si Amy Marcos, hindi siya mag-attend doon. Susumpa siya ng Ilocos Norte. Lugar niya yon, ang gobernador doon, yung kanyang anak. Pagkatapos, ginawa yung kick-off rally ng partido, ng alyansa, wala siya. So tingnan natin kung sa mga susunod mga kababayan, na mga sorties ng ang alyansa ng bagong Pilipinas, kung kasama si Amy o sasama si Amy. Pag kasama lagi si Amy, mga kababayan, sa mga campaign sorties, ibig sabihin talagang inabando na, mga kababayan, ni Amy Marcos si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, unang-una, wala na ring tiwala sa kanya. So ano pa? Di ba? At hindi siya makakakuha ng boto sa mga DDS. Isinumpa na rin siya ng mga DDS. Matagal na. Ang tawag sa kanya, mangga. So panahon na pumosisyon siya talaga. It's either you are with us or against us. Pag mamamangka pa si Amy sa dalawang ilog, talaga siyang malulunod, mga kababayan. Malamang matalo. Di ba, mga kababayan? Kaya sabi ng ating Pangulo, tingnan ninyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng mga sakusakong pera. Pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa sa pagtayo. Kapag tayo ay binubumba ng tubig, tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang mga huli, at bukod pa roon ay inagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Solid po yung yung mga binitawang mga pananalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Durog na durog po si Digong at ang kanyang mga kandidato sa PDP laban ng China. Talagang lumabas na yung pangil ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng Tigre ng Norte. All out war na po ito, mga kababayan. O ito po ang sabi ng ating Pangulo. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Solid yung yung tama, mga kababayan. Parang Tomahawk missile yung pinalipad ng ating Pangulong Bongbong Marcos papuntang Davao. Durog na durog po si Digong at yung mga kandidato niya. Kaya all smile si Super Ate. Nasa center stage si Super Ate po. Ayan po. Sana talagang tuluyan ang nagbalik loob, mga kababayan, si Super Ate. Pag hindi, ito, mga kababayan, ang pinakang masakit na magiging experience niya sa politika. Ang i-junk ng mismong mga supporters niya, mga Marcos loyalist. O, diba? Pero hindi pa huli ang lahat. Magpakita siya ng prueba na talagang nagbalik loob na siya sa kanilang pamilya mismo. So, babantayan niya ng mga Marcos supporters.
ang mga pronouncement ni Amy Marcos, lalo na ang issue sa impeachment, mga kababayan, magiging major issue sa politika, sa kampanya. Sigurado po yun. Kaya nga po, imbis simulan agad ang impeachment trial, tama na pinili ni Senate President Chis Escudero na simulan ang impeachment trial after SONA na daw, para tutok na tutok sa kampanya, mga kababayan, at talakayan sa mga napakahalagang issue affecting our country, lalo na po itong issue sa korupsyon, sa national security, sa ekonomiya ng ating bansa, at ang pagbabanta ng destabilisasyon ng kampo ng mga Duterte sa ating administration. So matututukan na masyado. It will be a major issue, mga kababayan, sa kampanya ng mga kandidato, lalo na ng administration slate, na mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang mangunguna po sa kampanya, ensuring na walang makakasingit po. 12-0 ang objective, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat mananalo. Ayan po, si Amy Marcos. Yan ang bagong Pilipinas. Kompleto yung slate. Yan o. Si Abalos, si Abby Binay, si Bong Revilla, si Pia Cayetano, si Tito Sen, si Tol Tolentino, si Erwin Tulfo, si Ping Lacson, si Manny Pacquiao, si Lito Lapid, ayan, si Amy Marcos. O ngayon, panoorin natin, mga kababayan, yung full speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kick-off rally sa Lawag City. Yan po, mga kababayan, sa coverage ng RTVM. Kailya, Kailugamos, kagayem ken kakabsat na imbag nga malayem amin. Nagtugaw kayo, Apo. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign kagaya ng dati dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong tiket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito buo kami, hindi lamang sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman,
Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Wala naman natin, walang para sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin talaga mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Tinulot lang. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado, ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete. Humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Ayun, si Manang Aimee. Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite Full naman. smile si Manang Aimee. Bukod pa ron, kasama nila ang 3 naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school.
At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, dalawa ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao, Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharap ang anging isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na ang kanilang nainagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kinabukasan. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino,
pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Kaya sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salam, Justek. Di na kada kayo aming Isang pinagtibay ng pangarap at hais. Yan, lumapit si Aimee kay President Bongbong Marcos. Sabay taas ng kamay, mga kababayan. Ayun, o diba? O di ano niya, Mr. Maravillas, ang dapat nating gawin? Observe natin si Aimee Marcos. Pag nakikisaw-saw pa siya sa issue ng impeachment at may mga pronouncement siya na ilalaban niya hanggang dulo si Sara Duterte, hindi na siya makakatikim ng boto galing sa ating mga mamamayang Filipino. Pero kung halimbawa, si Aimee Marcos, conditional siya. Si Aimee Marcos, mga kababayan, finally nagbalik loob na sa kanyang kapatid. At poposisyon na siya, mga kababayan, talaga sa lahat ng ipinaglalaban ng administrasyon. Then, pwede natin bigyan ng second chance si Aimee Marcos. Di ba? So, under observation, mga kababayan, kung paano mag-behave sa kampanya si Aimee Marcos. Kung sasama na siya sa lahat ng sorties o mamamangka pa rin siya sa dalawang ilog. Tama po, mga kababayan? Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ayos pa.